Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi na online service. At sa gabing ito, pag-uusapan po natin sa magandang buhay. Alam niyo, palagi kong naririnig po ito sa mga sa TV. Actually, yung madalas kong marinig nito wala kung kilala niyo po si Melay. Lagi sinasabi niya magandang buhay. Pero paano nga ba magkakaroon ng magandang buhay? No? Kung minsan, akala natin yun, binati ka lang ng magandang buhay, okay na yun. Pero meron sinasabi po ang Bible patungkol po para magkaroon daw po tayo ng magandang buhay. Pero bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo sa ating Diyos para turuan tayo sa gagawin po nating pag-aaral dahil lahat po tayo gusto natin ng magandang buhay. Sige po, tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat dahil ikaw isang Diyos na palagi gusto mo magkaroon kami ng magandang buhay. Palaging gusto mo po, Panginoon, para sa amin yung the best. Kaya sa gabing ito, Panginoon, turuan niyo po kami sa gagawin po namin pag-aaral ng iyong salita para makita namin paano nga ba talaga magkakaroon ng magandang buhay. Kasi lahat po kami, yun ang pangarap namin. At ang pangarap na ito, tanging makikita lang namin sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na maging handa po kami yung conviction po patungkol sa inyo, ito ang maging paraan para makita namin paano nga ba magkakaroon ng totoong magandang buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong sa atong Espiritu na siyang ipapadala po ninyo para sa pangunawa, pagkaintindi ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samad dalangin. Amen. So again, para taglayin natin ang magandang klase ng buhay, magandang buhay, dapat meron daw tayong, unang-una, kaalaman sa salita ng Diyos. Sabi po sa Kawikaan 4:22, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay ng kalusugan, kagalingan ng katawan. Siguro kayo naman ay mag-agree sa akin, no? Ang isa sa pinakamagandang masasabi na magkaroon ka ng magandang klase ng buhay ay yung meron kang kalakasan, no? Meron kang kagalingan. Maganda ang iyong kalusugan, no? Kasi again, palagi ko pong sinasabi ito. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay kumpleto sa exercise, kumpleto sa lahat ng bagay. Maganda yan. Pero kung wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos, mahihirapan tayo magkaroon po ng magandang klase ng buhay. No? Kaya sabi po sa Kawikaan 3:8, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pigati, gagaling ang iyong sugat. Ito yung sinasabi po, no? Na kapag tayo daw, no, ay merong kaalaman sa salita ng Diyos, magkakaroon daw po tayo ng kalakasan at magiging matatag at mawawala ang pigati. Bakit po? Kasi kapag meron kang pigati at alam mo, teka, temporary lang ito teka, may sakit ako teka, dakilang gagamot ang Diyos ko. Meron kang problema regarding sa relationship ninyo, teka, pag maganda yung relationship mo kay Lord, gaganda rin yung relationship mo sa ibang tao. Bakit? Kasi may something na gagawin ng Diyos deep inside sa puso po natin para lalo makita natin yung kahalagahan po ng totoo na ibig sabihin ng tunay na magandang buhay. Again, palagi ko pong sinasabi ito, hindi ko marami kang pera, maganda ang buhay. Maraming mga tao maraming pera, kaya lang ang dami mong sakit. May enjoy mo ba yung pera? Pero sabi, maganda ang bahay mo. Maganda yan. Pero ang tanong, may sakit ka. Kahit anong ganda ng bahay mo, wala pa rin. So, ibig sabihin yung kagandahan ng buhay, nagsisimula sa pamamagitan ng kaalaman natin, yung ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya lang, paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi mo alam kung anong sinasabi ng Diyos sa bawat sitwasyon na nangyayari sa ating buhay, no? Kaya ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Tama po yan. Para magpatuloy, nagsasabing merong kagalingan sa ating katawan at kalusugan. So, ibig sabihin, palagi kong sinasabi ito, kapag alam mo ang salita ng Diyos, lamang ka na. Lamang ka na. Kahit na anong dumating, lamang ka na. Dahil alam mo kung paano mo haharapin, kung paano mo sasagutin, kung paano ka magiging maligaya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya,
dapat alamin natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, dapat, dahil alam natin yung salita ng Diyos, bibigyan tayo ng kaalaman sa pag-aalaga ng ating puso. Sabi nga nila, ang pinakasentro ng ating buhay ay ang ating puso. Tingnan niyo po, kaya palagi inaalagaan natin yung heart natin kasi ito po yung pinakasentro ng ating buhay. Pag tumigil ang pagbintig ng ating puso, tapos na po, wala na po tayong magagawa. No? Kaya po sabi sa Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Mismong salita ng Diyos sinasabi. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So kailangan paalagaan natin ang ating puso kay Lord. Bakit? Kasi siya lamang ang totoo. Kahit na anong alam natin, marami tayong medisina na alam, kapag hindi naalagaan ng Diyos na siyang lumika, hindi tayo magkakaroon ng magandang buhay. Aba, pag meron kang sakit sa puso, di ba para kang palagi kang kinakabahan? Kasi may kasabihan tayo, ang isa raw sa pinaka-traidor na sakit ay yung sakit sa puso. Bigla na lang. So, merong kalungkutan, merong agam-agam. So, paano kang magkakaroon ng magandang buhay kung palagi kang merong takot na biglang may mangyari? Biglang tumigil ang pintig ng iyong puso. O kaya, magkaroon ka ng hindi maganda na nasa puso mo. Kaya sabi sa Awit 51:10, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So, ibig sabihin, yung si David, sabi niya, bigyan siya ng isang puso, no, na tapat. Alam niyo po, isa ito sa pinakamahirap matagpuan sa isang tao. Kahit ako po, kailangan ko ng tulong ng Diyos para maging tapat ako sa lahat ng aking ginagawa. Kaya sabi nga ng Lord, di ba? Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong lakas. So, number 1 doon, sinabi yung puso. Bakit? Kasi kung wala sa puso yung pagmamahal mo, merong limitation yung pagmamahal mo. Kaya si Lord nagbibigay sa atin unconditional love yung binigay niya. Bakit? Kasi tapat ang kanyang puso para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Ang tanong lang, tapat ba tayo sa ating Diyos? Gayahin natin ang panalangin ni Haring David. Again, anong panalangin niya? Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kasi may tendency po tayo, lahat ng tao, may tendency po tayo, ang ating pagmamahal sa ating kapwa, o kahit na kaninong tao, nakadepende sa if. Ano yung if? Kapag siya'y nakakatulong sa akin. Kapag siya'y nagmamahal din sa akin. Kay Lord, hindi eh. Hindi pa tayo nagmamahal sa Kanya, binigay na niya. Meron siyang maayos na puso para sa atin. Kaya nga utos niya eh. Inutos niya. At tingnan mo ating Panginoon, kung babasihan po natin. Si Lord na nagmahal sa atin, di ba inutos siya mahalin ng Panginoon, ang Ama, ng buong puso, ng buong lakas. Mismo ang ating Panginoon pinakita niya kung paano gawin yung sinasabing nasa puso. No? Hindi lang sa nguso. No? Pag sinabing mahal mo si Lord, dapat nanggagaling sa puso. At kapag nanggagaling sa puso ito, meron tayong magandang lalabas sa atin. Kahit yung mga tao na parang hindi na karapat-dapat mahalin, still namamahal natin. Bakit? Namahalan natin yung puso ng ating Panginoon. Kaya again, hiningi natin, kagaya kay David. Nung mangyari ito kay David, di ba? Nawala siya dahil meron siyang nagawang kasalanan. Pero still, bumalik siya. Ang nasabi niya, Lord, bigyan mo ko ng isang puso na tapat. No? Tapat. Kasi kung hindi magkakaroon tayo ng tapat na puso, mahihirapan tayong makaranas ang tinatawag na magandang buhay. Dahil palaging meron tayong agam-agam. Palagi meron tayong kinatatakutan. Palagi meron tayong pangamba. At yun po ang isa sa pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa atin.
Yung bang tipong kahit saan ka pumunta, palaging may negatibo tayong kaisipan. Bakit? May takot eh. Palagi kong sinasabi ito, no? Pag sumasakay ng ng kung saan tayo sasakay, palaging iniisip natin. Kagaya yan, minsan pag manonood ng sine, siguro naman nakapanood na tayo. Minsan tatanong, bakit yung iba gusto tumabi doon sa fire exit? Kasi pag may kasong, tama naman yun. Eh paano kung wala doon sa fire exit yung upuan mo? Anong gagawin mo? Bakit? Kasi may takot. Natatakot. Again, hindi ko po sinasabi na pabayaan natin yung sarili natin. May takot. Pero kung mayroon kang Diyos na alam mo, kasama mo, mag-i-enjoy ka. Makikita mo yung ibig sabihin ng magandang buhay. Mararanasan mo yung mga bagay na hindi mo magagawa kung may takot ka. Di ba? Ako po, hindi po ako marunong lumangoy. Pero nagsuswimming ako. No? Nagsuswimming ako, bakit? Kasi gusto ko maranasan yung nag-i-enjoy yung mga iba sa pagsuswimming. Kasi nasa katak sa aking isipan, bahala siya ito. Ingatan ako ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos maranasan ko kung anong ibig sabihin ng totoo na nagtitiwala sa Kanya. Maayos na puso. Pangatlo, no? Para kaalaman, para mabantayan ang pananalita. No? Kawikaan 4:24. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Even sa pananalita, gusto ni Lord, magkaroon tayo ng kabanalan. Magkakaroon tayo ng magandang buhay. Bakit? Tingnan niyo po. Pagka hindi tayo sumasali doon sa mga kung ano ng mga pinag-uusapan na walang kapuwenta-kwenta, makakaiwas ka sa away. Tama? Kahit marinig ng iba, pag maganda yung lumalabas sa'yo, hindi ka makakasakit ng kapwa. Mag-iingat ka sa pananalita. Bakit? Alam mo yung salita ng Diyos na dapat bantayan natin yung ating pananalita. No? Pinakamahirap sa lahat yan kasi madalas makapagsalita tayo. Kasama po ako dun. Madalas makapagsalita tayo ng hindi maganda. Kaya again, babalik tayo sa pinaka-basic. Salita ng Diyos. Kaya again, kaya may sinasabi tayo, di ba? Isipin mo bago ilabas ng iyong bibig. No? Sabi nga sa computer, think before you click. Bakit? Kasi maaring hindi mo mapapansin, nakasakit ka na pala ng kapwa mo. So maganda, no? Nababantayan natin yung pananalita natin para lahat, pag nakakapakinig ng ating lumalabas sa ating bibig, nakikita kung anong ibig sabihin ng pagiging matatag sa harapan ng ating Diyos. So, magandang buhay. Masarap yung walang nagagalit sa iyo dahil sa pananalita. Sa magandang buhay ba yun? Magandang buhay yun. Yung kahit saan nga pumunta, nagtatanong yung mga tao, paano bang gagawin dito? Paano po kayo sumasagot dito? Meron kang maganda, meron tayong magandang pananalita. Kaya pala sabi sa awit 19:14, naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. So again, panalangin uli ni David, naway yung pananalita ko at tingnan niyo po pag tama ang isip, tama rin ang lalabas. Tama ba? Pag hindi tama yung nasa isip mo, siyempre mali din yung lalabas. Kaya nga garbage in, garbage out. Pag hindi tama yung nasa isip mo, anong ini-expect mo lalabas? Kaya nga, dapat bantayan natin kung anong pinapanood natin, kung anong binabasa natin. At kung may babasahin din lang tayo, bakit hindi natin basahin yung salita ng Diyos? Para palagi masaturate yung isip natin, yung puso natin. Kasi pag tama yung isip, papasok sa puso natin, tsaka lalabas sa bibig natin. Nagiging maganda yung ating pananalita. Kauli-ulian, sabi gano'n, kailangan meron tayong kaalaman sa hinaharap. Alam niyo po, pag alam natin yung hinaharap, naghahanda tayo. Di ba? Bakit ba pag alam mo na malapit na yung due date, nandiyan na si Judith, anong ginagawa mo? Naghahanda ka. Pag alam mo na malapit na yung pagbabayad mo sa maraming bills, naghahanda ka. Nagtitipid ka rin. Bakit? Dahil alam mo yung hinaharap, no? Kaya sabi sa Kawikaan
4:25-26, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin para sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. So kapag tama ang kaalaman natin, alam natin yung salita ng Diyos, yung hinaharap natin, pinaghahanda natin. Anong kagaya po ngayon? Sino po bang nakakaalam kung anong susunod na mangyayari sa buhay natin? Pero mabuti ang ating Diyos. Meron na, andyan na yung mga salita. Bago dumating yung ating future, sinasabi na niya kung anong mangyayari. Kaya nga, gusto ng Lord palaging nire-remind tayo ng kanyang salita para maging handa po tayo. At kapag ganun ang ginagawa natin, pinaghahandaan natin, nagkakaroon tayo ng magandang klase ng buhay. Dito pa lang. Di ba? Kaya nga, hindi natin pwedeng isisi sa gobyerno pag hindi ka nakapagtrabaho ng gusto. Bakit? Nung bata ka, nag-aral ka ba ng gusto? Dapat nag-aaral ng gusto. Lalo na yung mga kabataan nakikinig ngayon doon. Mayroong mangyayari sa hinaharap. Paano mo haharapin yun? Paano mo haharapin yun? Hindi ka naghanda. So dapat pinaghahandaan natin yung hinaharap. At ang pinakamagandang paghahanda na gagawin po natin is yung para sa ating tinatawag na eternal life. Wala pong nakakaalam kung hanggang kailan lang ang buhay natin. Dapat pinaghahandaan natin. At tingnan niyo po pag pinaghahandaan mo yung kinabuka, yung pagdating ng panahon na mawawala ka sa mundong ito, hindi mo napapansin, pati yung future mo, ibig sabihin yung pag-aaral mo, yung mga bagay na dapat mong gagawin, nagagawa mo ng tama. Bakit? Alam mo kasi, kapag dumating yung pagkakataon na kailangan mo ng tulong ng Diyos, darating. Again, maganda. Kapag alam natin, meron tayong kaalaman sa kanyang salita, nagiging daan ito para magkaroon tayo ng magandang klase ng buhay. At kapag alam natin, baka kung kaya natin na alam na natin yung salita ng Diyos, nagkakaroon din ng pag-aalaga ang ating puso. At kapag naalagaan natin ang puso, pinipilit natin bantayan yung ating pananalita. At kapag nababantayan natin ang ating pananalita, nagiging maganda ang ating hinaharap. Dahil kahit saan ka pumunta, mayroong tao na o maaaring ikaw o tayo makatulong at the same time makatulong din po sila sa atin. So tingnan po natin mabuti. Paano nga ba ang salita ng Diyos makakaapekto sa atin sa pagkakaroon ng magandang buhay? Isipin natin mabuti. Nasaan na tayong yugto ng ating buhay? Masasabi ba natin maganda ang buhay natin sa mga oras na ito? Sa mga panahon ito? Sinasabi na ng salita ng Diyos kung paano tayo magkakaroon ng magandang klase ng buhay. Alamin natin ang kanyang salita. Bantayan natin ang ating puso. Bantayan natin ang ating isip para hindi tayo makapagsalita ng mga hindi magaganda. Alamin natin ang hinaharap. At mangyayari lang yon kung tayo ay merong malalim na kaalaman sa kanyang salita. Tayo po'y pumikit. Tayo mananalangin. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi isang aksidente na muli nalaman mo, narinig mo kung paano magkakaroon ng magandang buhay. Sigurado ako, gustong-gusto nating lahat, gustong-gusto mo magkaroon ng magandang klase ng buhay. At salamat, mayroong salita ang Diyos na sinasabi sa atin, paano natin gagawin ito? Una, kapatid, alamin mo yung salita ng Diyos. Pangalawa, bantayan natin yung puso natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi mababantayan lang natin ang ating puso, makakapag-decide lang tayo ng tama, pamamagitan ng ating puso, at matama ito kung alam natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mababantayan din natin ang ating pananalita. Kasi kapag maayos sa ating pananalita, simula ito pagkakaroon natin ng magandang klase ng buhay. At ito rin ang magiging daan para tayo maging handa sa ating hinaharap. Kapatid, kung itong ninanais mo, aanyayahan kita na sumunod ka sa panalangin na aking gagawin. Tanggapin mo. Angkinin mo na sarili mong panalangin. Ang panalangin ito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat. Ang iyong mga salita, ang siyang magiging gabay namin para kami ay magkaroon ng magandang buhay. Lahat po kami
Panginoon, pangarap namin to, gusto namin ito ng magandang buhay. Patuloy, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkauhaw sa inyong salita para lalo namin pag-aralan, para lalo namin makita kung paano nga ba magkaroon ng magandang buhay. Lord, itama niyo po ang aming puso para kami po ay makapag-decide ayon sa sinasabi po ng inyong salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, mabantayan din namin ang aming mga dila upang sa aming pananalita ay maging maingat kami. Huwag niyo pong payagan, Panginoon, na makapagsalita kami na makakasakit sa aming kapwa o mga makapagsalita kami ng isang bagay na hindi makapagbibigay ng glory at honor sa inyong pangalan. At salamat, Panginoon, kapag ginawa pala namin itong mga bagay nito, magiging maganda ang aming kinabukasan. Hindi lang dito sa lupa, maging sa kabilang buhay, kagaya ng iyong pangako, ng iyong mga salita, may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Lord, tinatanggap ko kita at ako'y sumasampalataya na tanging ikaw lang ang pag-asa ng aking buhay. Kapatid, sa mga oras ito, samantalahin na natin dahil ang Diyos ay mabuti. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng magandang klase ng buhay. Meron kang karamdaman sa mga oras ito, lapit tayo sa ating Diyos. Sige, sabihin mo sa Kanya kung anong physical na karamdaman mo. Mabuti ang ating Diyos. Gusto niya maranasan natin yung magandang klase ng buhay. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. O meron kang kakilala, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaklase, kasama sa trabaho, na magkaroon din ng kagalingan. Mabuti ang ating Diyos. Mabuti ang ating Diyos. Makapangyarihan ang ating Diyos. Gayun na rin, meron kang problema sa relationship mo, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela, kasama sa bahay, sa komunidad na ginagalawan, ito rin yung pagkakataon. Magkaroon tayo ng puso na marunong magpatawad at magkaroon din ng puso na marunong humingi ng tawad. Bigyan tayo ng Diyos ng tamang pananalita para tayo ay maging peacemaker sa kanino mang tao na ating makakaharap. Dahil ito ang magdadala rin sa atin sa mas maganda at maayos na pamumuhay na magkaroon po tayo ng harmony sa lahat, kahit kaninong tao. In Jesus' name. Financially, nahihirapan ka, ang ating Diyos ay great provider. Tutulungan tayo ng Diyos. Bigyan ka ng trabaho ng Lord, trabaho na makakatulong sa iyo, hindi magiging hadlang even sa pag-serve natin sa ating Diyos. Gusto ng Diyos, gamitin tayo na maging channel of blessing. Kaya lang, magtitiwala ka ba talaga sa Kanya? Pagkatiwala natin sa Kanya, sabihin natin sa Kanya na siya lamang ang ating kailangan. Panginoon, birthday mo ngayon, sabing ganon, ang ating birthday mo ngayon o anniversary niyo mag-asawa, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa Diyos, magpasalamat ka. Nadagdagan ang buhay mo. Nagbigay ng extension sa pagsasama niyo mag-asawa. Salamat. Dahil tayo ay magiging magandang halimbawa ng pagpapala ng ating Diyos. Yes. Salamat din, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Nandito kami, naninirahan kami, at ikaw ang nagiging gabay namin. Patuloy, Panginoon, bigyan niyo ng karunungan at kaalaman, banal na takot, ang aming mga leaders sa national man o local, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa national at local. Dahil alam po namin, ang bansang Pilipinas, ikaw ang tunay na nagmamay-ari. At kikilalanin ng bansang Pilipinas na tatawaging Christian country. Dahil ikaw ang tunay na magmamay-ari nito. Sa gabing ito, Panginoon, umaasa po kami, even ang bansang Israel. Ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, pagpalain niyo na po ang bansang Israel. Salamat, Panginoon. Alam po namin sa gabi ito, kinatagpo mo na ang aming kahilingan at umaasa kami na mangyayari, magaganap ang lahat ng aming sinabi at hiniling dahil alam po namin, Panginoon, ikaw ang nagsabi nito na bibigyan mo kami ng magandang klase ng buhay at kami po ay nananalig at nananampalataya na gagawin mo lahat ng ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romeo Lasso, nagsasabi, kung kayo po ay merong katanungan o merong kayong inquiry patungkol sa ating pinag-aralan, welcome na welcome po. Sabihin lang po ninyo, nandyan po
lalabas po yung mga bagay. Yung po pwede po kayo mag-PM sa amin. At muli, ito pong lingkod Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa ating lahat.